kung ilan yung possible na magiging occupants, ilang kwarto ang requirements, kung lahat bang kwarto ay may toilet and bath, tapos yung baba kailangan nandun yung kitchen, dining, and isang ano tayo ng isang bedroom sa baba. It's either magiging master's bedroom or guest room, para later on talagang magiging malaking gamit or ano yon, magandang function nun pag nagtikal yung isang room sa baba. Yun nga yung mga CR, kung ano ang requirements, kasi merong iba na ang gusto lahat ay may toilet and bath, tapos kung ang gusto ay may kanya-kanyang walk-in closet per bedroom. And dito naman kasi sa Pilipinas, usually yung very basic ho yung aming kung ano lang yung requirements din ng kailangan ng occupants, yun ang aming dinidesign. Basically ho dito, ang master's bedroom lang talaga ang nilalakihan, and the other bedrooms ay may mga closet din na yung maliliit din lang ho, yung bagay lang sa laki ng bedroom. Tsaka kung sasakyan ng may gagarahe, para may consider din natin yung magiging area sa ilalim, or baka kailangan pa natin magawa ng isang garahe kung sakaling madami ang kailangan. Pero yung garahe ating gagawin yung ilalim ng bahay gagawin natin garahe according sa dun po sa pinakita ni Ray na concept. Yung concept po na pinakita ni Ray, hindi ho natin gagayahin ng gayang-gaya yon. Iibahin, pagagandahin natin, mas aayusin para ho mas maganda ang paggamit at mas ayon sa inyong pangangailangan. Tinignan ko rin ho ang orientation, kung nasaan ang hangin, nasaan ang araw, para makolect natin yung natural airways, natural ventilation, natural sunlight. Pati yung location kasi ho ng mga CR dapat according din ho kung nasaan yung araw lagi, kung saan kumikiling. Kasi may mga bahay na nakita natin, ay gusto ko to, type ko ito. Pag dinala naman sa kanyang lote, iba pala ang orientation, mainit, yung hangin na dapat pupunta, yung pala ay may naka-block na wall. Kasi yun ang nagustuhan yung design na ginaya sa ibang subdivision. So kanya-kanya ho yan, kaya meron tayong site investigation para makita yung level ng lupa, kung magdadagdag o magbabawas. Dito naman ho parang tayo cut and fill. Magka-cut tapos ilalagay ho doon sa mababang parte yung iba. Hindi naman ho masyado kasi mataas itong lugar nyo kaya kung mag-ano man ng konti para mapatag ay mas maganda. Then yung bandang likod po ay in-advise ko si Ray na lagyan ng retaining wall protection para kung mayroong konting erosion sa lupa, hindi madadamay ang bahay kung sakali, kasi medyo hill na yung likod, matarik, kailangan para maproteksyonan din ho ang malaking part ng lupa. Hindi natin masasabi, may kaunting pero so far naman matibay naman ang lupa nyo, huwag kayong mag-alala. At wala naman hong nagiging kuwan. Ang atin lang is preparation at para makasigurado tayo. And yung bakod, sabi ko kay Ray, yung harap parang, kasi nabanggit ni Ray parang cyclone. Yung likod na lang po ang ating sa cyclone para bumagay itong harap sa ganda ng bahay ninyo. So atin itong i-design na maganda, na maayos, at para ang pagtira nyo dito ay talaga namang mag-i-enjoy kayo. Satisfied. Yun, yung pan ay talagang hahanap-hanapin nyo ang pagtira dito sa Batangas. Yun lang po. Thank you po.